Magandang morning mga kasambahay! Ngayon po'y araw ng Webes, March 14, 2019. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman si Atty. Mimi Sandoval. At ito ang Huntahang Legal. Good morning! Ayan, Good mga morning, kasambahay, Atty. G. Muli, welcome dito sa aming bagong setup. Oh, naninibago pa rin ako, Atty. G. Wala na yung aming radyo, kaya darating ang panahon, babaguhin na namin yung naming nasa likod dahil hindi na yan dapat yung microphone ng radyo. Ah, ganon? Oh, dapat ganito Iba na. na. Social na tayo. Level up. Nagle-level up mga kasambahay. At siyempre, doon sa mga hindi pa nakakapaligo, mainit ang ulo. Dahil sa sobrang, siyempre problema na naman sa tubig. At yung sinasabi natin, wala kasing preparation. Hindi kasi pinaghandaan. Biglaan na lang po nag-announce. Lagi na lang bang ganun na kapag darating ang Marso, lagi na lang tayong maghahakot ng tubig, pila balde, pagkatapos ay nag-aaway dahil lang sa bakit may pumasok doon sa pila. Totoo po. Ay nako. At saka ang mahal na po ng singil. Oo. Magkakaroon daw po ng investigasyon ng ating Senado at ang mababang kapulungan, aalamin nila kung bakit walang tubig. Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi mo naman pwedeng imbestigahan yung nature. Na bakit hindi umulan, bakit may La Nina, bakit may El Nino. So, hindi po natin pwedeng imbestigahan yung bagay na yun. Pero yung preparasyon na ginagawa natin patungkol sa problemang kinakaharap, bakit walang tubig? Ano po ba yung mga government agencies na dapat nakapaghanda po? Bakit yung isang concessionaire ay meron? At bakit yung isang concessionaire naman ay wala? Totoo. Ano yun? Problema ba talaga sa supply? Bakit merong supply doon sa kabila? Yun nga po. O baka naman merong mismanagement. O baka naman dahil sa kulang sa foresight na tinatawag. Hindi tayo pwede pong ganyan dahil ang hirap po ng walang tubig, mga kasambahay. Hindi nakakapasok sa paaralan. Yung mga uniforme ng bata ay hindi na nalalabhan. Ang pinakamatindi po, mga kasambahay, yung hindi ka nakakapaligo. Siyempre mainit ang ulo, Atty. G. Kahit na wala ka ng makain, kahit na hindi ka makakain ng ilang araw, pero kahit may tubig man lang ikaw naiinom, abay, mabubuhay ka, mga kasambahay. Pero kung ikaw ay walang tubig, napakahirap po, ni wala kang panglinis man lang sa bahay, ni wala kang panghugas ng mga plato. Di ba? At paano na pagka ikaw, alam mo na, pupunta sa restroom, wala kang man lang magamit, mga kasambahay. Yung iba nga daw po, lalo yung may mga ano rin dyan, may mga, hindi lang naman yung mga mahihirap ang damay dito, pati po yung mga may kaya-kaya, ng mga nasa kondo, yung tubig ng swimming pool ay ginagamit na. Saka, Atty. G, yung mga ospital, syempre kailangan din po talaga ng tubig. Pero hindi po tayo talaga pwedeng ganyan lagi ang nararanasan natin. Paulit-ulit. Kinakailangan mitigation, kinakailangan foresight, kinakailangan may paghahanda tayong ginagawa, hindi lamang pagbili ng timba at sumalalaking mga drum-drum na ang kumikita lang, nagbebenta. Pati nga yung nagbebenta ng tubig ngayon. Wala na sila halos na magamit na tubig na gagawin nilang isasalain nila para mabenta dahil ang layo na pagkukuhanan. Totoo po yan. Diba? Kaya mga kasambahay, konting kapit pa, konting dasal na sana nga pumatak na nga ang ulan at pagka ang ulan bumuhos na, huwag naman sila magre-reklamo pa na kulang na naman sa supply ng tubig. Yun. At siyempre yung mga infrastructure project, lalo na yung paggawa ng mga bagong dam, tapusin na po yan. Hindi pa pwedeng plano-plano lang. Kinakailangan tapusin na, build na, para naman po, hindi na tayo magkulang sa tubig. Tama. Ang pinakamalaking problema ngayon, mga kasambahay, maliban sa tubig, siyempre hanggang sa kasalukuyan. Para sa kaalaman nyo po lahat, At ito kinakailangan tayo may alam dito, kinakailangan tayo nakikialam dito, wala pa rin pong approved na budget ang ating pamahalaan. Atty. G, ang tagal na nating pinag-uusapan yan. Kung kailan ma-approve, nasa ang nasa ang antas, nasa lower house ba, nasa Senate na. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Alam niyo po bibigyan ko kayo ng konting paliwanag. Diyan, kunyari ako ay senador o kaya kongresista. Pero ang paliwanag po ay ganito. Nagkaroon po ng tinatawag na Bicameral Conference Committee na kung saan pinlansya yung mga yukot-yukot, pinlansya yung mga kakaibang version ng mababang kapulungan at saka ng Senado. Pagkatapos po, siyempre, in-approve ng Senado, in-approve ng bicameral, ibinalik ngayon yan sa parehas na chamber. Di ba? Ang ginawa ngayon, itong mababang kapulungan, meron kasing mga lump sum. Para bang sinabi, medicine, hindi man lang in-specify ano mga medicine. So, ang ginawa ng House of Representatives, kaya daw sila nagtagal, ay dahil in-itemize nila yon. Pinoint out nila ano yung mga item na ito. Na ang sinasabi naman ng Senado, ay, teka muna, parang binabago nyo na pagkasunduan sa Bicameral Conference Committee. And therefore, ina-amend nyo. Bawal nyo nang i-amend dyan. So, ang magiging katanungang legal,
pwede pa bang baguhin ng mababang kapulungan yung napagkasunduan ng Bicameral Conference Committee. Sabi naman ng House of Representatives, wala kaming binabago. Intact ang budget, ina-itemize para maging consistent sa desisyon ng Korte Suprema na bawal ang pork, bawal yung lump sum, kailangang itemize. Sabi naman ng mababang kapulungan, at least kami nagiging transparent. Kami nagiging transparent. Samantalang kayo, sabihin nyo ngayon, ano naman ang mga ipinasok nyo? Ano naman yung mga lump sum nyo? At bakit ayaw nyong i-itemize yan? Actually, napanood ko po yung interview ng isang senador kagabi. Tapos sinasabi niya, ayaw nga daw pirmahan ng Senate President dahil illegal nga daw yung ginawa ng lower house. At ang sabi naman ng ating Pangulo, hindi daw siya pipirma ng isang panukalang batas o budget na illegal din. Pero ang Pangulo natin, nung pinatawag, nirequest niya ng meeting ang mababang kapulungan at ang Senado, yung mga representatives nila, ang Pangulo natin, minintain niya ang independence ng legislature. Ang sabi niya, baka pwedeng ipasa niyo yan at your most convenient time. Meaning, hindi niya dinidikta na ipasa niyo na yan kasi hindi naman pwedeng gawin ng ating punong ehekutibo yon. Because meron tinatawag na separation of powers. Pero ang sinasabi ng ating Pangulo, para po naiintindihan natin mga kasambahay, sa bawat araw na hindi po na ipapasa ang budget ay nalulugi ang ating ekonomiya ng kalahating bilyong piso. 500 million pesos. Grabe. Yan po ang nalulugi ng ating bansa. And therefore, ang sinasabi nila kung hindi ito maipapasa kaagad o magkakaroon ng reenacted budget mga kasambahay, yung inaambisyon nating pagtaas ng ekonomiya natin ay babagsak. Na dati po dapat 7% na tinatawag ng GDP o 7% growth. Ngayon po ay magiging 5% na lang. Sino pa magtitiwala sa ating ekonomiya o sino pa mamumuhunan dito sa ating bansa? Ang daming apektado, Attorney G. Tsaka mag-i-eleksyon na pati. Correct. At paano na nga paano ka magtitiwala doon sa isang bansa na ang gobyerno ay hindi nagkakasundo at hindi malaman kung anong gagawin at hanggang sa kasalukuyan ay wala pong budget. Pero ang pinakamabigat kong katanungan ay ito po mga kasambahay. Dahil wala pa po tayong budget nga at yung tinatawag na reenacted budget pa in the meantime, mga kasambahay, darating po ang eleksyon ng Mayo. Saan kukuhanin ng COMELEC ang budget niya para sa eleksyon? Paano kung walang budget ang COMELEC? Matutuloy ba ang eleksyon? Walang pagkukuhanan. Yun ang sinasabi natin dahil kung reenacted budget, ibig sabihin yung budget nung nakaraang taon, wala pang proposal doon para sa eleksyon. Na budget para sa eleksyon. So anong gagawin po? Magkakagulo niyan. Yun yung magiging katanungan sapagkat hindi mo naman pwedeng i-postpone ang ating halalan sapagkat yan ay mismong nakapaloob sa ating saligang batas, di ba? So ito po ay isang mapanganib na panahon na kung saan kinakailangan yung mga senador natin, kongresista, they must rise above politics. Sana, tama. Yung mga pride chicken na yan, medyo konting set aside na. The national interest should now prevail. Yes, the fact na ang Pangulo na ay nag-mediate. The fact na ang punong ehekutibo ay pumapasok na sa picture, sana irespeto na lang din na iset aside natin yung differences, yung mga personal na alitan, yung mga medyo ayaw ko sa leader na yan, yung mga medyo, may nagnanakaw kasi, iset aside muna natin. At in the meantime, i-approve na po natin ang budget. Siguro nga, ang isang magandang proposal pa dyan, Atty. M, mga kasambahay, ganito po. Kung ang pinag-uusapan na yung lump sum na inaayos nila kuno at ng mababang kapulungan, kasama rin ang mataas na kapulungan, ay mga 2% of the 100% budget. Kung pag may 100 pisong budget, ang pinagtatalunan lang ay 2 piso, ipasa natin yung 98 pesos. Meaning, ipasa natin yung 98%. Iwanan muna natin, magdebate kayo hanggang sa gusto nyo, yung 2%. At least, meron na tayong working budget. Kaya nga po. Yung representing the 98% nung kabuuan. Ayan, ako mga kasambahay, napaka-komplikado. Mainit na usapin. Maaaring sa atin po mga ordinaryong mamamayan na hindi natin masyadong nauunawaan yung mga ganyang proseso. Subalit sa bandang huli, tayo po kasi ang maapektuhan, walang trabahong papasok, walang trabaho makikreate, baka taas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, walang mga infrastrukturang magagawa. Yung build na yan ay hindi po maisa sa katuparan sapagkat wala pong budget na ginagawa. Kung meron pong isang single piece of legislation, pinaka-importanting legislasyon
na nanggagaling sa Kongreso, ito po ang national budget. Yes, very Yan important. Po, pagka ikaw ay isang Kongreso na hindi epektibong gumawa ng budget, hindi ka isang epektibong Kongreso. Yan ang pinaka-biggest. Yes. Kaya lahat talaga dyan, lahat ng ahensya ng gobyerno nagre-report sa Kongreso. To a certain extent, pwede rin isang proposal, mga kasabay, bilang panghuli. Ay bakit hindi na lang po aprubahan ng Senado at Kongreso kung ano yung pinropose ng Executive Department? Ang tawag po nila dyan ay yung NEP, National Expenditure Program, yung pinropose. Bago Pwede naman naging yun. panukala, Oo. pwede naman yun. Sapagkat yun mismo ay nanggaling sa bawat ahensya ng pamahalaan na ang pinropose nila base sa kanilang pag-aaral na ano ang pangangailangan ng Executive Department. Ayan, ako mga kasambay, ha? Ang bigat. mabigat Power na of the mabigat. purse. The power of the purse. At ang President can always exercise naman the veto power. Kung ayaw ng Pangulo doon sa mga pinaglalagay ng mga bukol-bukol na yan, yung mga lump sum, pwede Pwede pong mang i-veto. i-veto ng ating Pangulo. Isa lang mga importanteng bagay na Opo. nabalitaan din natin, mga kasambahay, na ipinasa po ng mababang kapulungan at ng Senado, hopefully magiging batas na rin po, lahat ngayon ng mga terminal ng bus. Opo. Diba? Nire-require na magbigay ng libreng wifi. Ay, talaga. Ayusin Hindi ko ang mga nabalitaan. restroom. Gawing kaaya-aya ang mga terminal, yung mga restroom, mga pahingahan. Dahil siyempre, pag nagbabiyahe ka sa North, nagbabiyahe ka sa South, magpapahinga siyempre dun sa... Ay, totoo po yan. Magpapahinga ka sa isang terminal, Opo. Attorney M. Biro mo ipupunta ka sa CR dyan sa restroom yan hindi ka makapagpahinga. Kasi may mga bus stops po pag halimbawa yung mga 9 hours yung biyahe. So, kailangan po talaga maayos yan. Tutulo ang iyong luha dahil sa dumi. Opo. Hindi na pwede ngayon. Dahil sa panukalang batas na yan, kinakailangan ayusin nila at habang naghihintay ka, Opo. nagpapahipahinga, libre ang wifi. Yun, 3 importante. Mbps. Talaga ba? Mangyayari kaya yan, Attorney G? Hindi, pero at least hindi na baling least may mabagal. initiative. At least hindi na baling mabagal, pero may libreng Opo. wifi, mga kasambahay. Inaasahan Magandang po natin balita yan. yan. Magandang balita po dahil siyempre, sila naman ay engaged sa public service. Totoo. Itong mga may-ari ng bus, Opo. itong mga may-ari ng jeep, kung stock, kung ano man yan, para lang kahit paano sa ika-igaya din na paglalakbay ng ating mga kababayan. At ngayon pong araw nito, mga kasambahay, ay legal consultation natin. Kaya po, wala kaming panuhin dahil ating pong sasagutin ang inyong mga katanungan. Pagkadami-dami, Kaya, Attorney naku, G. Huwag niyo pong kalimutang magpadala ng inyong mga tanong at yung mga, siyempre, yung mga tanong ng nakaraan. Opo, na hindi po nasagot kasi nakapila po yan. Noong mga nakaraang linggo, Attorney M, pinag-usapan din natin yung national ID. Opo, yes. Ayun, ako, mga kasambahay, magsisimula na po ngayong September ang national ID system. So, unti-unti na magbibigay. In fairness, Magpaparegister na tayo. mabilis Attorney G. Nakakatuwa naman po na malaman na may gano'n na kaagad. Doon po sa nagsasabing mabaviolate ang right to privacy natin, wala naman po mabaviolate kasi basic information po yung malalagay sa ID. Ang inyong pangalan, ang inyong birthday, ang inyong address, wala pong mabaviolate. Kaya yung mga kinakatakot ng ibang grupo na may violation kaya ng may violation Right to ikaya ng right to privacy, ay mukha naman pong wala at siya naman po yung nasustain na ng ating kataas-taasang hukuman. Yan. At bilang panghuli, mga kasambahay, ito pong ang ating pong pinaka-nakatatanda na kandidato for senator. Ay, Ang lolo mo at lolo ko ay nagsabi, si Senator dating Senador Juan Ponce Enrile, sabi niya, hanggang sa kasalukuyan dapat ang libel ay parusahan, ay hindi should remain a crime. Yes. Libel should remain a crime, sabi ni Enrile. Kasi marami pong moves para daw ma-decriminalize ang libel. Kasi daw, restraint sa freedom of expression. So, sinasabi po ni former Senator Enrile, dapat crime pa din. Pero alam niyo po, ang libel po kasi, di ba, yung ikaw ay malicious imputation. Opo. Ibig sabihin, Vice. kung ano mga pinagsasasabi mo, hindi naman totoo, ganyan. Opo. O kaya nakakasirang puri. Paninirang puri Oo, talaga yung siya. mga pinagsasasabi, mga kasambahay. Pero alam niyo po, sa kasalukuyan, although ang libel ay isa pa rin kasong kriminal, dahil nagkaroon po ng desisyon ng Korte Suprema mga 4 na taon na nakalilipas, sinabi po ng Korte Suprema na ito ay hindi na punishable by imprisonment. Wala nang pagkakakulong po ito. Fine. Ito po ay punishable na lang by fine. May babayaran ka na. Pero syempre, na-convict ka na halimbawa sa libel. At to a certain extent, protection din po sa atin yung merong krimen na libel. Kasi meron talaga dyan
na mga masasamang asal na kung ano mga sinasabi, makasira lamang ng tao. Lagi ko nga pong sinasabi to sa mga estudyante ko, Attorney G, lalo na dahil meron na tayong social media, ang dali po yung malicious Yung imputation. cyber libel na tinatawag. Yes, oo. Ang daling mag-akusa ng walang basihan. So sa tingin ko kailangan din talaga, Attorney G, na nandyan pa yung libel. Yung pong kasing alam niyo kung bakit ba nagiging issue? Opo. Doon sa tinatawag na freedom of expression. Yes, opo. Doon sa tinatawag na karapatan mong magpahayag ng iyong nararamdaman. Na siyempre, yung lahat po ng karapatan na nasa saligang batas naman ay hindi naman po unlimited. Yes, Hindi exactly. naman po yan unrestricted. The right to do something is always limited by the exercise of restraint. Yes. Na in the same manner na dapat naman po, may pagrespeto rin sa karapatan ng ibang tao. Yes. Kapag ka nakakayura ka na ng karapatan ng ibang tao, nakakatapa ka na ng karapatan, may obligasyon ka naman din at may karapatang punishment for violation. Hindi po absolute ang karapatan na yan, mga kasambahay. At ang libel ay isa sa mga naglilimit Yes. yung criminal libel ay naglilimit ng ating karapatan sa pagpapahayag ng ating nararamdaman. At sa aking palagay po, wala naman po masama doon sa pagpapanatili ng libel bilang isang krimen din. I agree. Kaya ako ay sumusuporta sa sinasabi ng ating dating senador. Yes. At para sa mga may nais pong idulog ng mga katanungan, maaari po niyong ipadala sa aming text line number 0906 474-2994. Pakilagay po ang inyong pangalan. Ayan, o kaya ay tumawag sa 442-6254. At down Yeah. ang ating Facebook Ha? ngayon. Kaya wala po. Bakit? Alam mo naman, siyempre, Hindi ko tuloy mabati ang ating mga Facebook Live viewers. hindi naman po kasalanan, hindi naman kasalanan ng ano yan. Dahil under maintenance sa Facebook. Under Siyempre, maintenance po ang baka Facebook. ano din po nagli-level up. Kasi nagli-level up na rin tayo. Sana nga sana nga po yung Ganun yun. Mga kasambahay, ako, wag po kayo nga alis. Magbabalik po ang Huntahang Legal. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Mga kasabay, huwag pong kalilimutan, tayo po'y sabayan yung napapakinggan at napapanood sa UNTV at Radyo La Verdad 350. May mga katanungan na tayo, Attorney Ang M. bilis. Oo. Ito, unahin natin mula kay Jaime ng Bulacan. Good morning po. May kaso po ba yung tindahan na nagbenta ng alak sa tao, tapos po ay may nangyaring krimen? Ay, nako. Anong krimen kaya? Siyempre din kahit paano, dahil nga sa ikaw yung nagbenta. Opo. Pero maliban doon, nangyari yan doon sa itong recent lang. Opo. Madaming mga nalason. May mga namatay. Siyempre, ang kauna-unahan mong titignan dyan na may liability, siyempre, ay yung mismo manufacturer, yung mismo gumawa nung binebenta na yan, di ba? Pagkatapos may nangyaring krimen, kung may krimen ba. To a certain extent, baka kasi sa aking palagay, yung mismong tindera o tindahan, yung may-ari, up to civil liability lang yon sa aking palagay. Kasi lalo na, halimbawa ba naman, maliban na lang kung halimbawa, ang nabili mo ay Expired. na pagkain. Opo. Abay, obligasyon mo naman titingnan din. Up to ganyan ba, di ba? Tingnan din po. Yung alak, kung alak yon, halimbawa alak, mukhang naman napakahirap na titikman mo muna yung alak, tapos itatakluban mo uli. Parang hindi naman kakayanin ng ganon, di ba? Pero yung mga ordinaryo yung mga pagkain, pag nabenta mo yan, hindi na manufacturer may kasalanan yan. Maliban na lang kung binili mo yan, expired na rin, o doon sa mismo ingredient, merong problema. Usually po, pagka ganito, hindi po criminal usually po civil. Pero meron tinatawag na negligence. Yung negligence, punishable ng Revised Penal Code, yung tinatawag na Article 365, ay meron yung punishment doon sa pagiging negligent mo, na pwede mo naman palang maiwasan, pinabayaan mo, hindi ka nag-exercise ng due diligence, and therefore, pwede kang ma-punish po. Halimbawa, may namatay. Di ba? Ang tawag doon reckless imprudence. Minsan, reckless imprudence resulting to homicide. Ay, mga ganyan. Or physical injury. Yes. Yan po ay kasong kriminal. Pwede mong ma-relate doon, but at the same time, meron pong civil liability May aspect. danyos po. Ayan. Oo, ha? Mula naman kay Jaime ng Bulacan. Ayan. Ito naman. Ayun, mula kay Jaime yan, di ba? Kanina. Ito naman mula kay Richard ng Malabon. May laban po ba kami sa dati naming kumpanya dahil hindi kami binigyan ng 13th month at kulang ang sahod? Tinanggal po nila kami dahil nagdole daw kami at ang katwiran pa nila,
extra lang daw kami, samantalang araw-araw naman po ang pasok namin. Thanks po. Ang una muna natin tingnan dapat dyan ay ano ang inyong, may papeles ba sa inyong pag-hire dyan o yung tinatawag na employment contract. Yes, Tingnan natin yon. Kayo ba ay hinire on a per season basis? Yes. Kayo Project ba ay basis ba hinire on a yan? project basis? Pag natapos na yung proyekto, tapos na. Opo. Di ba? Pero kahit na naka-project basis, kung lagi ka naman kinukuha sa bawat project ng kumpanya, ay kayo nagiging regular employee. Kung paulit-ulit. Oo maliwanag po base sa ating mga eksperto na ating naiimbitahan dito at sa kung ano yung kasalukuyang batas, Atty. M. Under the labor code. Kapag po kayo nakapagtrabaho kahit isang buwan lamang, hindi ba? Divided by 12 yon. At you should be entitled to 13-month pay. Walang kaduda-duda na kayo po'y kailangan mabayaran ng 13-month pay. At mas lalo po akong nagwo-worry o medyo ako masyadong nalulungkot doon sa ginawang pagtatanggal po sa inyo sa kadahilanan na kayo ay pumunta sa DOLE. Mukhang mali po yun. Wala pong dapat tatanggalin dahil sa pumunta lang kayo sa DOLE. Ibig sabihin, binabalikan kayo ng kumpanyang yan. Hindi po yun legal or valid ground for termination of contract. Pero kung halimbawa po ang magiging assumption natin dyan, kung regular employee, pwede po silang mag-file ng kaso for illegal dismissal kung ganun po yung nangyari. Kung ganun po ang nangyari. Pero siyempre po, ang importante, pinoprotektahan po kayo mas maganda po siguro, yung mismong original complaint nyo sa DOLE, mag-file muli kayo ng dagdag na complaint. Hindi ko po alam kung siyempre, nung punta kayo sa DOLE, baka nareklamo mo nyo yung mga ibang pulisiya ng kumpanya. Ngayon, tinanggal na kayo. Halimbawa, depende po sa kung ano nga yung naging relasyon nyo, kung naka-6 na buwan na kayo dyan, o may kontrata whatsoever, di mag-file din po kayo ng illegal dismissal. Plus, back wages. Reinstatement plus back wages. Lalo na kung kayo ay regular employee. Tsaka ipaalala ko rin, Attorney G, sa level na yan, hindi pa kailangan ng abogado. So huwag kayong matakot na baka kailangan ng magbayad kasi hindi pa po kailangan ng abogado sa aspeto na yan. Tapos paghaharapin naman din po kayo ng employer para mag-usap bago po matuloy yung nasa sa inyo po yan kung kayo makikipagkasundo, makikipag-negotiate na lamang o papayag na lamang na sige, alis na kami pero may ibibigay sa inyo ang ating pong ang inyong employer. Pwede naman pong mapag-usapan din kung sakaling magkasundo kayo sa NLRC. Tatandaan po natin mga kasambahay, ang ating pong Labor Code of the Philippines o yung batas pangmanggagawa at mga iba pang batas patungkol sa paggawa. Yan po ay hindi naman nangangulugang pangmanggagawa lamang. Yan po ay para sa ikabubuti na manggagawa at ng mga namumuhunan o yung tinatawag na employer. Subalit, katulad ng aming binabanggit dati, in case of doubt, in case do sa pagdududa kung ano ba talaga ang batas, kung yan ba'y talagang applicable o hindi, Pag-interpret ng batas. yung doubt na yan should always be interpreted in favor of labor. Sa inyo po, Sa inyo po yan. Pero hindi nangangulugan na yun ang binanggit namin ay lagi kang tama. Maaaring mali ka naman, it will not be interpreted in your favor. The law will always see to it that justice is properly served. Wala namang kay 8297, Atty. M. Ayan. Ano po ang gagawin namin dito sa aming village sa Cavite? Hindi po pinakuha ng admin ang mga basura namin. May 1 buwan na po. Private owned po ang village. Yan, siyempre pagka po ganyan, ang una talaga ay yung mismong association. Oo, yung subdivision association. Yan nasisihin po natin. Dahil kaya nga kayo may asosasyon ay dahil sa yung mga concerns ninyo ay sila nag-handle. Alam niyo po ba na madami rin mga subdivision matitigas o ayaw ng mga homeowners association na pinapakialaman sila ng barangay. Grabe. May mga ganun, lalo na dyan sa amin, alam mo naman, yung mga tinitirhan namin sa Forbes Park. Kala ko sa Singapore. Oo, sa Dasmariñas Village. Okay. Oo. Di ba? Alam mo kami dyan pag iba ang association dyan, mga rich kami, poor kayo Di ba? Ganun yun. Ouch! hindi namin pinapayagan basta-basta makikialam kung sino-sino dyan. Di ba? Yan po ay isang malaking problema na dapat ang nagsosolve talaga, first thing first, ang ireklamo nyo po muna ay yung inyong subdivision association. Kung ayaw nilang kumilos, pumunta po kayo sa pinuntahan mo. Sa HLURB. HLURB. Paborito ko dyan. Atty. M. Anong Housing HLURB? and Land Use Regulatory Board. Pwede niyo po silang i-complain. Pwede niyo i-complain yung mga opisyal
Pwede kayong magpatawag agad ng eleksyon o magpatawag ng isang pagpupulong. Kung wala naman po talaga, siyempre, yung inyo pong subdivision ay nasa loob ng isang barangay. Di ba? At siguradong nasa loob yan ng isang syudad o ng munisipyo na pwede kayo magreklamo ngayon sa LGU. Kaya lang po nga, nagkakaproblema sapagkat ini-insist minsan ng Homeowners Association, wala kayong jurisdiction din eh. Yes. Kami ang may jurisdiction dito. Bago kayo makapasok, magpaalam muna kayo. May Lalo na gwardiya kami. privately owned daw po kasi. Oo, hindi nga basta, lalo nga yung sa aming mga pangmayaman. Oo, yung aming mga dyan sa lugar namin dyan. Opo. Oo. Hindi kayo basta-basta pwede mga pumasok, mga dahop at mga mahihirap. Yung mga ganon. So, kinakailangan nagpapaalam daw po. Kaya ang sinasabi natin mga kasambahay, sa ganyan po na problema ninyo, mukhang dapat po pukpukin natin yung Homeowners Association. Kaya lang, sisiguraduhin nyo rin muna, nagbabayad ba kayo ng dues? Oo. Baka sabihin naman, biglang mabalitaan Baka na bigla, lamang pala. Kaya, Nagre-reklamo ka, hindi ka naman pala nagbabayad. kaya hindi namin nakakakot yung sa inyo eh. Hindi ko kayo nakakabayad. 3 taon na kayo hindi nakakabayad ng basura ng association dues nyo. Magbayad muna kayo. Yung ganun. Yun ang minsan ng pamamaraan ng Homeowners Association para naman Kapuwersa. pilitin kayo na magbayad. Parang nararamdaman ko hindi na tumitigil ang truck dito ng basura. Bakit pagka darating na sa may tapat ng bahay natin, lumiliko na? Tapos bigla ko liliko na naman. Dahil nga po sa hindi kayo nagbabayad ng inyong association dues. Kaya talagang lumiliko yun. Tingnan niyo po muna. Mas maganda, sabi nga, you cannot go to court with dirty hands. Bago ka magreklamo, siguro din muna na ikaw ay wala rin masasabi sa'yo, lalo na yung association. Literally and figuratively with clean hands. Sabi ni Marvin, last one, before the gap. Ayan, mula kay Texter Cornelia. Good morning po. Yun pong may mental problem. Bakit hindi po tinatanggap sa mental health centers kapag walang bayad at walang watcher? Kung mali po yun, ano po ang pwedeng ireklamo sa kanila? Sa mga darating pong pagtatanghal namin mga kasambahay, ay pipilitin po namin makapag-feature tayo o makapag-imbita tayo ng isang subject matter expert sapagkat meron na pong bagong ipinasang batas. Yan po yung National Mental Health Law. Yung national, ginawa ng komprehensibo yung batas na yan. Na kung saan, yung mga ganitong problema ay ma-address. Tingnan po natin kung ano ang tamang kasagutan base sa batas na yan. Sa akin pong palagay, kapag government agency na ganyan, government mental health institution, mandatory yung pagtanggap. Baka naman po kasi na ipapasok doon sa private. Minsan kasi may mga private na ganyan. Pero sa government po, tinatanggap naman po yan. Siguro lang po baka may mga nire-require na mga ibang dokumento. May mga kailangan din proseso. Kinakailangan din mag-undergo halimbawa ng examination, test, etc. Baka po yung iba kasi ayaw lang i-undergo yung ganong klaseng proseso. Pero sa aking palagay po, para diyang ospital, bawal tumanggi o bawal tanggihan yung mga pasyente na gustong ipasok doon. Lalo na yung may aksidente na nangangailangan ng immediate care. So, dito po sa National Mental Health Law, yun nga po ang gustong solusyonan na problema, yung mga hindi natatanggap. Yung kaya ang ginagawa ng iba, tinatali na lang sa loob ng bahay. Ikinukulong na may isang rehas. Talaga naman nakatali sa kama o doon sa higaan. Di ba? Kasi nga may sakit, may karamdaman. Palagay ko po ngayon yan, solve na po yan lahat yan sa National Mental Health Law. Kaya lang po, yung pong batas na yan ay naipasa lang Attorney M. Bagong-bago. Mga 2 linggo pa lamang ang nakakalipas. So, sa kasalukuyan po tayo po'y naghihintay nung implementing rules and regulation na yan po ay ginagawa ng ating Department of Health. At pagka po na ilabas yung IRR, dyan po natin malalaman kung ano ang nakapaloob talaga sa kabuuan nung batas pong yan. Napakaganda po ng batas na yan. Sana nga po ay mabinipisyuhan hindi lamang yung mga may karamdaman sa pag-iisip, kundi yung pamilya po nila. Dahil, siyempre, hindi mo nang pwedeng pabayaan ang isang may kapansanan, lalo sa pag-iisip, na ganun-ganun lang. Tapos, ang iba pa, kalimitan, yung mga mahihirap nating kababayan, na yung kanilang kalusugan din, ay napapabayaan. Minsan pa yung mga nakatatanda ang napag-iwanan para mag-asikaso ng mga may karamdaman. Siyempre, kailangan po ng extra support para dun sa mga may mental health problems. Maganda nga rin siguro yung bawat barangay, hindi na nga kinakailangan. Bawat barangay magkaroon na rin ng inisyatibo na may paraan sila para makatulong ang barangay doon sa mga pamilya within the barangay na may ganyang problema. Siguro ang problema din, Attorney G, kasi kailangan ng parang pag-aaral or kahusayan, kalinangan sa pag-aalaga sa mga may mental
healthcare problems. Dapat Kasi meron tayong maselan training siya. programs dyan. Dapat Yes. po meron tayong mga pag-aaral, tama si Atty. M, para alam din ng kapitbahay, alam ng pamayanan ng komunidad kung paano tatanggapin at aarugain ang isang may kapansanan sa pag-iisip. At dahil dyan mga kasambahay, kami po'y magbabalik. Makalipas lang ang ilang paalala. Kayo po ay nanonood at nakikinig pa rin sa Hungkahang Legal. Ako mga kasambahay, may text pa tayo mula kay 0654. Ayan, tanong ko lang po kasi 6 na taon na po ako sa huli kong trabaho. Pero ang nakuha ko lang po ay 13th month pay at yung huli ko pong sahod. Tama po ba yun? Salamat po. Yung huli ko pong sahod. So ina-assume ko na tinanggal kayo o umalis kayo. Opo. Medyo mahirap. Magkaiba po yun. yan. Kapag po kayo ay umalis, nag-resign kayo, usually po walang nabibigay talaga. Kasi yung resignation, siyempre, voluntary yun sa part mo. Opo, walang pilitan. Pero kung ikaw ay tinanggal, tapos ang pagkakatanggal sa iyo ay may violasyon, walang rason, walang ground man lang, ibang usapan yon. Yes, Oo. opo. Pwede kang magreklamo na kung saan ikaw will be entitled to back wages. Yes. At ang back wages ay depende sa kung ano ba yung ground Opo. ng pagkakatanggal. Baka naman talagang economic losses Yes. or yung nalugi na yung kumpanya, eh di medyo 1/2 lang per every year of service. Yes. 1/2 month for every year of service. Samantalang, kapag ka naman ikaw mali ang pagkakatanggal sa'yo, meron kang 1 month for every year of service na ganyan. Plus, of course, certain damages and etc. So, yung pagkakatanong niyo po kasi mukhang sa 6 na taon, naging regular kayo doon. So, kung naging regular kayo, nung umalis kayo, 13 month lang po ang ibinigay sa iyo. Tama po yun, mandatory yung 13 tama po month. yun. Pero yung iba pong mga benepisyo dapat. ay mukha pong wala kung kayo po ay voluntary pong Kung kayo po ay nag-resign. Kaya importante po yun yung pagkakaiba ng nag-resign kayo or tinanggal po kayo sa trabaho. Oo. Mga kasabay, ako meron lang ako bago natin puntahan yung isa pang texter. Opo. Yung ngayon po kasi mag-graduation na naman. Opo. Tapos na ang school year, mga kasambay. Eh siyempre, madaming mga binabayaran yung ating. At sinasabi po ng DepEd, bawal po maningil ng mga kuno-ano na kesi hodang ganito, kesi hodang ganyan. So, ang atin lang pong ako, nag-worry din ako dun sa napakadami na naman bilang ang gagraduate. Na mga mawawalan na naman ng trabaho, maghahanap ng trabaho, may available ba tayong trabaho. At siyempre, meron na po kasi tayong senior high na ang purpose talaga noong si junior, senior high Opo. ay para yung mga hindi walang kakayanan na makapunta sa kolehiyo, Opo. makapag-aral, ay pwede na magkaroon sila ng matatrabaho. Parang tech-voc po, Oo, Atty. G. yung pero na silang kaalaman, sana nga may available na trabaho. Kasi otherwise po, parang mababaliwala yung pagkakaroon natin Pagtatapos. ng K-12 program, pagkatapos wala pong trabaho, nakakalungkot po yun dahil ang dami po na, underemployment. Ito ang natapos mo, ito yung iyong Hindi ka nagiging tumbas na trabaho natapos ngayon. mo yung trabaho na makukuha mo. At kaya naman tuloy, napipilitan na lang, mag-abroad na lang yung iba nating mga kababayan dahil ang kita nila, ang tingin nila, yung greener pasture wala sa Pilipinas, kundi nasa abroad. Kaya po, doon sa mga papasok, yung mga papunta sa kolehiyo o yung mga magtatapos na mag-aaral muli, pag-aaralan natin mabuti, ano ba ang natatangi at natatamang profesyon para sa atin, career para sa atin, course na dapat Yes. nating kinukuha. Actually, yun naman po talaga, Attorney G, ang aim ng K-12. Kaya lang medyo nasa transition period pa din talaga tayo. So, nagtatansya pa din ko kung papaano. Hindi po porket nakarinig na mukhang okay daw ang lawyer, maglo-lawyer ako. Mukhang okay daw ang doktor, magdo-doktor ako. Kung natitingnan natin, ano bang kakayanan natin bilang isang Opo. tao? Opo. Doon sa- Parang ma-assess na po. Assess po din Maaga pa natin. lang. Kaya ba din ang aking pamilya na makapagpaaral ako ng ganyan? Pwede ba ako nag-aaral at the same time nagtatrabaho? Diba? Saang paaralan ba ako tutungo o pupunta para mapurso ko yung pag-aaral? At siyempre, sa bandang uli, yung inyo pong tatahakin na pag-aaralan, lalo sa mga kabataan natin, yung gusto talaga ninyo. Yung sa palagay nyo ay dyan I ka agree. mag-e-excel. Yung Sa- passionate ka din about what ang you're hirap doing. naman talaga, Atty. M, na ikaw ay mag-aaral, tapos ay magtatapos, hindi mo naman gusto dahil ginusto lang na magulang mo. Ginusto lang, dahil si lolo ko kasi ganun Opo, pero hindi gagayahin naman nila. pala talaga yun ang iyong gusto. Magpe-fail ka rin Kasi wala ang iyong puso at isip doon sa iyong ginagawa.
On another note, Attorney G, maganda rin siguro yung parang magkaroon din ng bagong perspective yung mga magulang na hindi lang ito yung profesyon na pwede para sa anak ko. Kasi usually, ito lang, mag-lawyer ka, yun nga po kagaya na sinabi nyo. Marami pong ibang professions na available dyan na lucrative din naman po. Meron pong bagong proposal na ngayon na ibalik po sa bawat curriculum, lalo na po sa elementary, yung good moral and right conduct. Wala na po ba? Meron lang part lang yan ng isang subject ngayon Hindi na yung talagang isang buong subject. Good moral and right conduct. Alam niyo po, sa katotohanan naman talaga, pwede namang hindi yan ituro o ibigay na isang buong subject. Opo. Sapagkat ang GMRC ay nagsisimula sa bahay. Nagsisimula po yan sa pamilya. Mas nalilinang lang na pag-iigting pagdating po sa paaralan. Pero kinakailangan, meron din tayong ganyan. Hindi nyo naman po kinakailangang maturuan pa na tayo ay gagalang sa matatanda. Hindi naman po kinakailangan tayo maturuan pa na kinakailangan lagi tayong namumupo. Ayan po talaga namang yan nasa atin bilang isang Pilipino. At hindi rin kinakailangan tayo natuturuan na yung pagkain, natitipid dyan, hindi yan pinagbasta na lang kung kahit sobra-sobra na, tapon lang ng tapon. So parang yan po ay kabuuan ng good moral and right conduct. Di ba? And sa akin palagay, katulad din ng ROTC. Opo. Palagay ko dapat maibalik po yung mga yan. Sa akin palagay lang po, sapagkat yan naman po ay nasa saligang batas din, na the defense of the country is an obligation of all citizens of the country. We have the obligation to act in the defense of the country. Yes. At yung ROTC ay nasustain na yan dati ng Supreme Court. Yung Commonwealth Act No. 1 na yan. Ayan. Isang text bago daw ang gap. Ayan, mula kay Texter 1499. Ang anak ko po ay na-discriminate ng teacher dahil sa religion. Binagsak po nila ang anak ko dahil hindi nagrosaryo. Nagreklamo po kami sa eskwelahan pero pagkatapos ng ilang buwan, ang sabi nila ay wala silang alam. Pinapa-psychological evaluation namin ng anak ko pero kung school, walang pakialam. Pati po ang isa kong anak pinag-initan nila, hindi pinag-exam dahil hindi daw nakabayad on time samantalang pwede naman dati. Ano po ang gagawin ko? Ayan, dati, may nagkaroon na po na napakadaming kaso. May isang recent case involving a student na miyembro po ng isang sekta. At nakarating po yan sa Korte Suprema at napagsabihan at binaliktad ang naging desisyon mismo ng eskwelahan dahil parang tinanggal yung bata because of his religious belief. Ang karapatan sa paniniwala sa Diyos at maniniwalang wala kang Diyos ay isang karapatan na ginagarantiya po ng ating saligang batas. Opo. The freedom of religion na walang tinatangi, walang tinitingnan anuman po ang iyong relihiyon. Pwede ka nga hindi naniniwala at pwedeng sobra kang naniniwala. Yan po yung ginagarantiya at mismo yung religious profession, religious freedom, ginagarantiya po yan. Kinakailangan lang po sa aking palagay ay magkaroon ng direct evidence to prove na yung Yun talaga yung basihan. Yun ang basihan. Opo. Mahirap po kasi na baka maya-maya ay perception lang natin. Baka akala mo lang na yun ang dahilan kaya ako na pagsabihin. Kung talagang ang yan ay dahilan dahil sa hindi mo ginawa yung, alam mo, yung sinasabing pagro-rosaryo at tinanggal ka, ay mukhang yan po ay maling-mali. Sa aking palagay po, naku, mahaharap po sa kaso, sa demanda, yung pong yung paaralan na yan. Sapagkat kung hindi ako nagkakamali sa revised penal code natin, meron din yung act patungkol sa relihiyon. Di ba? Criminal po yan. Iba pa po yung tinatawag na civil aspect. Yes. Yung civil aspect na yan po. Ako po para sa akin, kung ako lang po yung magulang, sa akin lang po, kung ako yung magulang, aalisin ko po yung aking anak Ilipat dyan. na lang. Ililipat ko sapagkat hindi ko po palalakihin o pababayaan ang anak ko ay mag-aaral sa isang paaralan na hindi rumirespeto sa karapatan ng bawat isa. Anong klaseng paaralan yung nagtuturo ng mali sa kanilang mga bata? Di ba? Mas maganda yung paaralan, pinapayagan na magkaroon ng free-willing discussion. Magkaroon ng freedom ang lahat ng mamamayan. Hindi lamang karapatan magsalita, magpahayag, kung hindi karapatan na maniwala sa kung ano yung pinapaniwalaan nila. Sapagkat kung ang isang paaralan ay hindi naniniwala sa ganyang mga karapatan, walang karapatan din ang paaralan na yan na magturo sa ating mga kabataan. I agree. With more reason, tatanggalin ko yung anak ko dyan. Hindi nyo na kinakailangang paalisin pa. Masakit. Pero gagawin ko po yun para mag-set lang ng example na kakaiba ang paaralan nyo sa ibang mga paaralan. Di ba? Yes. Sa ibang mga paaralan. In fairness nga to a certain extent, maganda pa nga ang public school Sa public school system na tayo, madami, produkto tayo ng public school system, lahat tinatanggap. Yes. Di ba? Yung mga private kasi minsan
depende sa kanilang yung kanilang ideolohiya, prinsipyo. Pag hindi na ngayon natupad, tinatanggal yung bata. Yan. Tsaka Attorney G, di ba, sa political law po, may concept ng freedom to believe and freedom to act on your belief. And freedom not to believe. Yes. Oo. O kung ganun po ang ang predisposition nyo. Pero yung freedom to act on your belief, poprotektahan pa rin po yan ng state kung hindi naman po yan nakaka-threaten sa security ng state. Maliban na lang kung yung freedom to believe nyo ay makakayurak sa karapatan ng iba rin. Baka ang paniniwala mo, pwede kayong pumatay o pwede kayong manunod. Alay ng yan. Dahil yan ay yan ang freedom to believe, ay hindi po naman pwede yun. Yun po, papagbawalan yun. Papasok na ngayon yung limitasyon dahil may masasagasaan na karapatan ng iba. Pero kung wala, poprotektahan po kayo ng state. Isa pa daw text bago ang ating gap. Ayan, wala kay Texter 8546. Attorney, good AM po. Employee po ako ng isang hotel at under agency po ako. Graveyard shift po ang duty ko at 20 minutes ang break. Ginamit po namin ito ng kasama ko para mag-power nap. Pero yung iba naming kasama, pinicturan kami at sinend sa HR. Pinagawa po kami ng incident report at inalisan ng duty ng 1 buwan na. Sabi po ng HR, wala daw pong desisyon ng head office kung ano ang gagawin sa amin. Pwede po ba nila kaming bayaran sa mga nawalang araw? Under 6 months contract po kami at pang 4th month na po dapat namin. Ayan. Kayo po yung lumalabas na kayo ay hindi permanent employee. Mukhang kayo ay ang tawag dyan subcontracting. Kaya tsaka contractor employee. Ano po? Una po muna, mali po yung 20 minutes lang. Sapagkat ang ating pong batas sa paggagawa ay nagsasabi na ang break time kahit man lang 1 oras. Yes. Yung yung 20 minutes na yon, bawal po yon. So pwede pong mareklamo doon. At yun naman po, yung batas na yun ay hindi lang applicable sa mga permanent. Kung hindi kahit sa mga probationary employee. Applicable na po sa inyo. Lahat naman pong mamamayan, lahat po ng tao ay may karapatan magpahinga kahit 1 oras lang. Hindi yung kahit 1 araw. Isang oras lang. Kahit 1 oras lang. May karapatan tayo dahil siyempre, human nature yun. Opo, Na hindi pa pwedeng work. tuloy-tuloy. Kinakailangan may pahinga din naman. Diba? Ang problem lang po natin dito ay, yung namang nagpicture sa inyo, yung nagpicture, bawal po yung ginawang yun. Opo. May violation po yun. Yes. Oo. Dahil yan ipapatak doon sa, kung hindi ako nagkakamali, pwede rin sa, tingnan nyo sa cybercrime. Oo. Kasi nasa private moment kayo eh. Bawal kayong basta-basta pinipicturean without your consent. Diba? Pwede nyo rin pong mareklamo yun. Ngayon, yun namang kumpanya na nag-act base doon, kung basta lang nag-act na wala man lang proseso, wala man lang proceedings, mali din po yun. Kasi kung ganun po, dapat may due process pa din. Kaya nga lagi may notice and hearing. Yes. Mandatory ang notice and hearing. Hindi lamang po sa paggawa, hindi lamang doon sa mga lugar kung saan nagtatrabaho o gumagawa. Kung hindi kahit sa mga paaralan, sa lahat ng institusyon, laging may notice and hearing. Sapagkat yan po ay tinatawag na due process. Ang hindi susunod sa due process ay may karampatang parusa o kung hindi man, kung ano yung status ko bago gawin, kinakailangang ibalik. Maganda rin po siguro na masubukan ninyo ang inyong kalagayan at kayo po'y magreklamo sa DOLE. Pumunta po kayo sa regional office ng DOLE, may form po doon. At pagkatapos po, kung kayo tinanggal, pwede po kayo magreklamo ng illegal dismissal. At yung mga ibang benefits, pwede nyo sabihin, hindi binigay sa amin ganyan, basta kami tinanggal. I-checkan nyo lang po yon. At hindi po kailangan ng abogado. Yes. Ngayon, tatandaan po nyo mga kasambahayan. Ayan. At siyempre, Attorney M. Ayan, magbabalik pa po kami. Diyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Ayan, siyempre patuloy pa rin kayo nanonood sa amin at nakikinig kung kayo may radyo. Dahil na nga tayo sabay napapanood at napapakinggan sa UNTV at Radyo La Verdad 1350. May isa pa tayong text kay 4825. Magandang umaga po. Ang tanong ko po, tinanggal po ako sa kooperatiba na pinapasukan ko dahil daw po sa nanalo akong kagawad sa aming barangay. Dapat po ba akong maghabol? Una muna, gusto kong malaman muna, ano ba ang polisiya doon sa inyong kooperatiba? Kasi kailangan malaman natin. Kasi usually, kapag ka-cooperative, ayaw nila ng may politika. Dahil ayaw nila ng ang kalimitan, ang deklarasyon nila, sila ay apolitical. Dahil kapag nasamahan nga naman ng politika sa loob ng kooperatiba, yung kilos ng kooperatiba ay napaghihinalaan na may political implication o may leaning, ika nga.
So, tingnan po natin, kasi kung ang nakalagay doon, pinirmahan nyo na kontrata, ay bawal pumasok sa politika, voluntary nyo pong pinirmahan yan, yan po ay palagay ko ground talaga na kayo ay maalis doon sa inyong kooperatiba. Ito po yung kakaiba doon sa bawal kang manganak o bawal kang mabuntis. Ibang usapan yon. Bawal na bawal po yung ganon. So, dito po, kinakailangan, tingnan nyo po yung inyong pinirmahan, baka may kopya kayo. Pakibasa nyo po yun. Yung pong pagbabawal sa pagpasok sa politika ay hindi yun bawal. Lalo pa kung depende do sa nature ng kumpanya na inyong pinapasukan. Ito po, kooperatiba kasi kalimitan, hindi talaga pinapayagan. Ayan, okay. 8348. Ayan, mula kay Texter 8348, tanong ko lang po, may 10 co-teachers po ako na kinasuhan ng qualified theft dahil nagpahiram sila ng ATM sa isang co-teacher namin na nag-withdraw po ng nakaw na pera. Napatunayan po ng nakaw lang ang pera na ipinasok sa ATM. Pineke lang din po ang mga pirma nila. May naghahabol po na firm sa mga co-teachers namin. Ano po ang dapat gawin? So, hindi natin malaman kung ang katanungan niya ay para sa co-teachers Oo. o sila yung mga nagre-reklamo ba? Opo, parang medyo... Pero ang sa akin lamang po dito, yun nga po, bilang isang lesson din, hanggat maaari yung pong ating mga ATM ay hindi natin pinapahiram Opo. sa kung kani-kanino. In fact, bawal nga rin yan sa labor code din. Yes. Na Kukunin. ipeprenda mo. O ito, nakasangla sa yung aking ATM, bahala ka ng kuhanin dyan yung mga pagkakasi ganyan, tapos may nawala, talaga may qualified theft. Diba? Lalo pat may pagtitiwala. Yun nga yung sinabi sa atin ng isa nating panauhin, yung distinction ng theft at saka qualified theft. Kasi merong mitigating factor na nakapagpapa-qualified siya dahil binigyan ka ng pagtitiwala. So doon po sa inyong naging katanungan, medyo malabo lang po. Medyo hindi ganun maliwanag dahil gusto kong masagot. Madami pa po akong gusto masagot. Sana po, kung meron kayong pagkakataon, makapunta rin kayo dito sa ating studio. Mapakita niyo po sa amin yung mga complaint at yung mga... Sa bandang huli po pagkaganyan, alam niyo po yan, labanan po yan ng ebidensya. Labanan, may mga affidavit ba tayo ng mga witnesses? Yes. May mga dokumento ba tayo nagpapakita? Dahil mula po doon po tayo magdidesisyon. Hindi pwedeng question of law ito Yes. Factual issue po ito. Ang ibig sabihin ng factual issue, tatandaan po natin, pagkasong kriminal, kinakailangan patunayan mo yung ebidensya mo is evidence of guilt beyond reasonable doubt. Oo, wala kang kaduda-duda. Oo, kahit kakapiranggot na pagdududa, wala na talagang siya ang guilty dyan. Meron daw moral certainty. Oo, pero kapag ka naman may konting duda lang, acquitted po yun. Kaya po sa kasong kriminal, pagandahan, pabigatan ng ebidensya po yan. Maliban na lang kung tinatawag na question of law, meaning, ang pag-uusapan, ano ba ang batas? Ano ba ang tamang Anong batas interpretasyon? na i-apply? Kaya dito po sa inyong problema, ito po ay factual issue. Ito po ay depende sa ebidensya na meron tayo. Kaya kung may pagkakataon kayo, makasadya po kayo dito sa ating studio. Ayan. Mula naman kay Texter 0527. Good morning po. Tanong lang po ba, pwede bang makasuhan kapag hindi ka po nakabayad ng monthly amortization sa loan sa bangko? Sa ating saligang batas, napakaliwanag, no person shall be imprisoned for non-payment of debt or poll tax. Walang nakukulong Sa utang. sa utang. Pero pag nag-utos na ang korte magbayad ka at hindi ka nagbayad, makukulong ka. Yun, Hindi ibang dahil sa usapan. utang, dahil isasite ka in contempt ng korte. Dahil ikaw ay hindi nagbayad. Pero dahil ikaw lang ay nangutang, wala po yung kulong. Pero kung kayo po ay nag-issue ng cheque, Yan. may ibang usapan yan sapagkat May sabi nga ng BP22 isa natin, tayo, pagka ang cheque nyo ay tumalbog, pwede kang kasuhan ng BP22 or to a certain extent, misa nga, estafa pa. Yes. O kung merong So, pwedeng elemento pareho ng po. panlilinlang o panloloko. Ang sinasabi po natin, diyan po sa inyo, kung pure utang lang yan, ay hindi po. Kasi wala pong susulatan kayo na susulatan ng bangko o kung meron mang nakaprenda na isang ari-arian, lupa, bahay o anuman, ay pwede po mailit. Ang tawag sa Tagalog, yung lupa, bahay o yung sasakyan na naiprenda po ninyo, yung na-mortgage. Pero wala pong kulong yan. Pero hindi naman po nangangahulugan na porket nalaman nyo mo ngayon
wala pa lang kulong mga pagkautang, mangungutang na lang ako ng mangungutang. Hindi naman po yun Huwag naman. otoridad sa inyo para magungutang na mangutang. Hindi po masamang mangutang. Lahat na mayayamang tao ay nangungutang. Ang masama yung hindi ka nagbabayad doon sa utang. Kaya dapat kahit paano nagbabayad din tayo. Tsaka syempre maapektuhan po yung reputation nyo, di ba? Ang pinakamaganda po sa ganyan, magpunta po kayo sa bangko at magpa-restructure kayo ng inyong utang. Opo. Pwede niyo po silang kausapin na sa halip na ganitong panahon mo lang babayaran, baka pwedeng pahabain pa o sige, dagdagan na lang ang interest. O yung terms of payment, ibahin Yeah, po, o yung ibahin. period of payment. At kung hindi man, o yung aming natitirang bayad, ganito na lang yung terms natin ngayon. Opo. Mas palalawakin, pero mas may mataas na konting interest. Pwede naman po yun. Last question, Ayan, Attorney M. mula kay Texter 0868. Pwede ho mag-report kasi ho, yung perya dito sa Mekawayan, malayang nag-ooperate pero hindi po sa rides kundi sa sugal po. Bantay pa ho ng mga barangay tanod. May lagay po kaya ang ganon? Nako, puntahan niyo po si... Nako, mainit-init ito. Dito na nag-report sa atin. Puntahan niyo si Mayor Villarica. Sabihin niyo, nabulong sa inyo ni Atty. Garcia yan. Puntahan niyo po mabuti at sigurado po ang action ng lagi kaagad dyan. Opo. Ni Mayor Villarica dahil galit siya sa mga ganon. Di ba lalo pa pinoprotektahan pa ng barangay. Barangay mismo, mga barangay tanod mismo. Yan kasi mga peryaan na ganyan pinapayagan nga kasi yung mga sugal-sugalan na Apo. ganyan. Naging parte ng ating Parang kultura na po. Naging parte na. Apo. Pero mali. Lalo pat yung mga bata nakakataya. Yung mga alalakibisan ng mga taya-taya sa ganyan. Di ba? So, pwede po, ang gagawin po natin, kukunin niyo po ang atensyon, paganda sulatan niyo rin po ang inyong pong mayor. Maireklamo po yan para mismo mag-aksyon ka agad. Kahit po ang ating pong pulis, dyan po sa Mekawayan, Bulacan. At sure na sure po, aaksyon na dahil magagalit po yan. Dahil una, hindi sila nagbabayad ng tamang buwis. Oo. Doon sa permit. Kasi ang permit nila para mag-operate ng perya na may mga rides sasakyan, dapat, rides. oo. Kung may mga sugal na, bawal po iyon. Ayan. At siyempre, meron ka pa 3 minutes. Kita niyo naman, pulang-pula ang aking... Oo nga. Siyempre, masaya ako sa ating bagong set, kaya nakapula. At siyempre mga kasabay, tayo natutuwa at congratulations sa lahat ng mga magulang na may mapagtatapos nga ng mga anak. Congratulations sa mga guro na napagbuti naman ng pagtuturo at pagpupunyagi ng ating mga kabataan ay mabigyan ng kaalaman. At congratulations sa mga kabataan, sa mga gagraduate ngayon. Alam mo, isa sa pinakamasayang araw yung graduation. Yes. Talagang tutulong yung luha habang, siyempre, yung mga ka-classmates mo. Opo. Alam mo naman, ang pinakamasayang panahon ay yung graduation sa aking palagay, high school. Talaga po. Oo. Yung college kasi hindi mo na halos nakikita yung mga ka-classmates mo. Minsan magkakaibang subject, magkakaibang ka-classmate mo. Tsaka magkakaiba po, halimbawa, magkakaiba kayo ng course, tapos kaklase mo lang sa gantong subject. So, marami po hindi mo na samantalang kapag high high school, ay nako, yung mga ka-classmates mo ng high school mula first year hanggang sa matapos kayo, sila ang mga classmates mo. Sila yung mga nasa katabi mo, sila yung mga, lahat ng mga buhay nila, alam mo. Pero ngayon po, Attorney G, sa K-12, kasi yung pamangkin ko po, grade 6, incoming grade 7, meron din pong graduation. So, Sila? Oo, ang tawag nila doon ay recognition. Yun, ganun po. Recognition ang tawag nila doon. Para binibigyan ng certificate na nakatapos ka na noon. Yes. Ayan, magpaalam ka na, Atty. M. Ayan, binabati ko lahat ng aking mga estudyante. Nagbabakasyon na sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Magpahinga kayo at mag-aral ulit para sa susunod na SEM. At sa mga estudyante ko sa San Sebastian College of Law. At hi sa mga kaibigan ko sa Lauang, Samar at sa Mindoro. Yan. Ay mga kasambay, sa susunod po natin pagtatanghal, nako, yung pong mainit na issue, dapat may pakialam kayo dito, dapat inyo po itong pinag-aaralang mabuti, kahit na masyadong parang international ang dating, technical ang dating, pag-aaralan po natin. Yung naging desisyon, yung The Hague, yung tungkol sa International Tribunal on the Law of the Sea, yung West Philippine Sea, paano ba talaga yan? Sino ba nagmamay-ari at nagmamay-kanya dyan? Paano ba yan? Pinag-aagawan ng Pilipinas, China at iba pang bansa. Ano ba talaga ang kabuuan yan? Ating pong hihimay-himayin
ng ating nauunawaan. Kasi po, mahirap kasi minsan nagdi-discuss kasi highly technical. Yes. Hindi naman naiintindihan at ang nananaig, emosyon. At totoo niyan, ang tagal kong binasa yan, Attorney G, makapal na kaso yan. So, kailangan basahin ng maigi. Kinakailangan at kinakailangan po maipaliwanag namin sa inyo kasama ang aming subject matter expert. Talaga pong expert yung aming magiging panauhin para naunawaan natin, babalansihin natin ano ang dapat pagtingin natin dyan sa issue ng West Philippine Sea, lalong-lalo na kung batas ang pag-uusapan. Sino ang mas may mataas at mabigat na karapatan sa parting yan ng mundo? Mga kasambahay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa inyong programa. Lagi po niyong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na ang UNTV News Break. Maraming salamat po.